mayroon tayong haharapin na challenges in the future pag hindi natin binago ang ating prevailing mindset about sa pera. Una is job uncertain or job insecurity na lang yung mayroon tayo kasi pwede tayong mapalitan ng kiosk, machine, computer, at pwedeng magsara ang kumpanya ng pinagtatrabaho natin. Kasi ngayon, high-tech na ang technology. Airport ngayon, ikaw na mismo ang pipila, i-scan yung passport mo, mag-check-in. Online, pwede ka na mag-check-in online. Tapos, yung grocery, marami na din dito ang grocery na machine na ikaw na mismo mag-scan sa pinamili mo, tapos card na yung ibababayad mo or cash na machine, ipapasok mo yung pera doon, tapos magsusukli din yung machine, di ba? Pwede tayong palitan kasi mayroon ng robot ngayon, yung mga computer. Tapos kung yung mga factory worker, 'di ba? Napapalitan na din ng machine. At 'di ba, nung COVID, maraming kumpanya ang nagsasara. Kaya wala tayong job security. Insecurity na lang ang mayroon. Kaya dapat mayroon tayong other source of income. Mayroon tayong part-time na business para kung mawalan tayo ng trabaho, pwede tayong mag full-time sa part-time job natin, 'di ba? Or pwede tayong mag full-time sa business natin. Pangalawa is low savings and high debt. Diba? Marami sa atin na nag-retired na walang savings, mas mataas pa yung utang. Marami pang utang kaysa sa ipon. Pag hindi natin to binago, kailangan kasing i-manage natin yung utang natin para mag-save tayo. Kasi kailangan natin mag-ipon para pag nag-retired tayo, mayroon tayong passive income na papasok. Kasi mahirap yung tumanda tayo na walang savings. Bakit? Walang investment. Bakit? Aasa ka sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, sa mga anak mo. Hindi naman pwede yun. Kaya kailangan na mag-ipon po tayo. Habang bata tayo, kailangan mag-ipon tayo at i-manage natin yung mga utang kung marami tayong utang. Importante na at least 20% sa sahod natin, itatabi natin, i-invest natin yon. Pangatlo na harapin natin na challenges in the future is yung education. Kasi mataas po ang cost ng pag-aaral ng anak natin. Kapag hindi natin napaghandaan yung pag-aaral ng anak natin, alam nyo naman na mahal ang tuition sa college, di ba? O kahit nga high school, elementary, kung public, okay lang. Pero magastos pa din, di ba? Yung baon, project, di ba? Yung pamasahe pa, kung malayo yung school na mamasahe ka, di ba? Magastos pa din. Kaya kailangan paghandaan natin kasi pag hindi natin napaghandaan, di ba? Di mapahinto natin yung anak natin, sasabihin natin saka ka na lang mag-aral, pag natapos na yung kuya mo, saka ka na lang mag-aral, magtrabaho ka muna, tulungan mo muna ako, di ba? Mas maganda na paghandaan natin, pag-ipunan natin yung education ng anak natin. Maganda na, o anak, saan ka mag-aaral, di ba? Anong gusto mong kurso, di ba? May bibigay natin. Kasi ano natin yun, obligasyon natin na paaralin yung anak natin. And then, pang-apat is inflation. Napansin nyo ba yung inflation na pagtaas ng mga bilihin? Diba? Dati, ang 1,000 mo marami nang mabibili. Pero ngayon, ano na lang mabibili? Diba? Konti na lang. At dati, may 1,500 pa na bigas or 1,800. Ngayon, 3,000 na ang isang sakong bigas. At mahal nga ng gasolina ngayon, diba? Kahit ano, mahal na mga gulay. Kailangan mag-invest tayo doon sa mataas yung rate of return para makasabay yung pera natin sa inflation, diba? Kaya importante na habang bata tayo, mag-ipon na tayo at habang nagtatrabaho tayo, mayroon tayong part-time job or part-time business para pag nawalan tayo ng trabaho, hindi tayo mag-full-time sa ating part-time kasi wala pong job security tayo kasi pwede tayong tanggalin, pwede tayong mawalan ng trabaho. Kaya importante na ngayon pa lang po, habang bata tayo, mag-iipon, mag-i-invest tayo ng tama. At kung may mga utang po, i-manage natin, bayaran natin yung mga utang. Kailangan paghandaan po natin para in the future, hindi na natin yun haharapin yung challenges, diba? Kung mayroon man, nakapaghanda ka na, diba? Kaya mahalaga na mag-ipon tayo, kumuha tayo ng long-term healthcare na investment para pag tayo ay nag-retired, living on interest na tayo. Money working for us na. Kaya dapat, yung mindset natin is mag-ipon.
Kung gusto mong matutunan kung paano ka makapagsimulang makapag-invest ng tama o ma-attend ka ng free financial orientation via Zoom or i-message mo ako para mag-guide kita.